Magandang araw, grade 10 students. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa globalisasyon. Noong nakaraang aralin, ating tinalakay ang patungkol sa isyong pang-ekonomiya na unemployment. Ang pangalawa po na tatalakay natin ngayon ay globalisasyon bilang isa ring isyong pang-ekonomiya o napapabilang sa pang-ekonomiyang mga issue. Ang layunin ng ating araling ito ay naipaliliwanag ang konsepto ng globalisasyon, naipaliliwanag ang pangkasaysayang pangpolitikal, pang-ekonomiya at pang-socio-cultural na pinagmula ng globalisasyon, nasusuri ang mga pangunahing institusyon na may bahaging kinagampanan sa globalisasyon, pamahalaan, paaralan, mass media, multinational na korporasyon, NGO at mga international na organisasyon. Ang globalisasyon o globalization ay ang proseso ng international na integrasyon bunga ng pagpapalitan ng mga pananaw, produkto, ideya at iba pang mga aspeto ng kultura ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ito naman yung mga pangunahing salik o sangkap na nagdudulot sa pagkakaroon ng globalisasyon. Una ay ang paglago ng teknolohiya, particular ang pagkakaroon ng mga makabagong kasangkapan, transportasyon gaya ng eroplano at pangkomunikasyon gaya ng mga smartphone at internet. Nakatulong din ng malaki sa globalisasyon ang bumabang gastos o reduced cost sa paglikha ng mga transaksyon o palitan, pati na rin ang pagbilis ng pagkilos ng kapital o increased mobility of capital. Bagaman sinasabi ng marami na ang globalisasyon ay nagsimula lamang sa modernong panahon, ipinilalagay ng iba na ito ay nagsimula pa bago pa man ang tinatawag na European Age of Discovery at mga paglalakbay sa New World o ito yung panahon ng tinatawag na pagkagalugad ng mga Europeo o ng mga Westerns. Ang konseptong globalisasyon ay isang kamakailan lamang na termino na ang kahulugan ay sinasabi mula sa interaksyon ng apat na magkakaugnay na profesyon, mga tagapagturo o academician, mamahayag o journalist, publisher, editor, at librarian. Noong 2000, kinilala ng International Monetary Fund o IMF ang apat na pangunahing mga aspeto ng globalisasyon. Una ay ang kalakalan at mga transaksyon. Pangalawa ay kapital at paggalaw ng pamumuhunan, migrasyon at paggalaw ng mga tao. At ang pang-apat ay ang diseminasyon ng kaalaman. Ang prosesong globalisasyon ay kaugnay sa iba pang mga issue gaya ng global warming, cross-boundary water and air pollution, at ang labis na pangingisda sa karagatan. Tangi sa pagiging isang proseso, ang globalisasyon ay maituturing ding isang teorya ayon kay Roland Robertson. Ayon sa kanya, siya ang isa sa mga nagpasimula sa teorya ng globalisasyon. Ayon sa kanya, ang globalisasyon ay isang pinabilis na kompresyon ng kontemporaryong mundo at pagpapatindi sa kamalayan sa mundo bilang isang entidad o bagay o singular entity. Sa pamamagitan ng globalisasyon, ang pagiging natatangi o uniqueness ng mga panlipunan at pangkulturang pagkakakilanlan at tradisyon o sa Ingles ay societal and ethnic identities and traditions ay waring hindi na napapansin dahil sa mabilis na pagkalat ng mga ideya sa mundo. Ang lumawak na pandaigdig na pagsasama-samang ito ay nagdulot ng pantahanan at kawing-kawing ng mga resulta ng pagbabago pagdating sa politika, kultura, kapaligiran at maging sa ekonomiya. Nakakalungkot, ang ilan sa mga resultang ito ay maaaring hindi kaaya-aya. Ipinaliwanag ng publikasyon ng United Nations na Human Development Report noong 1999 ang ganito. Lalong lumalim ang ugnayan sa buhay ng mga tao sa palibot ng daigdig, mas puno ng buhay, mas malapit higit kailanman. Nagbukas ito ng maraming oportunidad na ano pa at nagbibigay ng bagong pagkakataon para sa kapaki-pakinabang at maging ng mga nakasasamang mga pagbabago. Tulad ng maraming tagumpay na naisagawa ng tao,
ang globalisasyon ay may mabubuti at masasamang epekto. Pag-usapan naman natin ang pinagmulan ng globalisasyon. Si Robertson ay isa sa mga sosyolohistang unang naglabas ng teorya ukol sa globalisasyon. Bagamat ang katagang globalisasyon ay bago, sinasabi ni Robertson na ang kasaysayan nito ay matagal nang nagsimula. Sa katunayan, ang globalisasyon ay lumitaw raw bago pa ang pagdating ng modernity at bago pa umusbong ang kapitalismo. Gumawa si Robertson ng pagtutukoy sa kasaysayan ng globalisasyon sa 5 pangunahing yugto na kilala bilang Roland Robertson's Mapping of Globalization History. Roland Robertson's Mapping of Globalization History. Unang yugto, ang pag-usbong o germinal phase, Europa, taong 1400 hanggang 1750. Ito ang simula ng mga internasyonal na relasyong pangkalakalan sa Europa. Sa mga panahong ito, ang mga simbahan ay tinuturing na global upang internasyonal. Dumating ang tinatawag na Enlightenment. Kumalat ang mga ideya tungkol sa pag-unlad, nagkaroon ng paglaganap ng humanismo at pagkamakasarili or individualism, at ginamit ang Gregorian calendar ng halos lahat ng mga bansa sa kanluran. Sa madaling salita, ang globalisasyon ayon kay Robertson ay nagsimula sa Europa sa panahon ng 1400 hanggang 1750. Ang mga larangang tumanggap sa pagsisimula ng globalisasyon ay ang simbahang katoliko, mga konsepto ng katarungan at sangkatauhan, concepts of justice and humanity, kalendaryong universal, global na paggagalugad or global exploration, at kolonyalismo. Ito naman yung ikalawang yugto, ang pagsisimula o incipient phase, Europa 1950 hanggang 1825. Nagkaroon ng biglaang pagkiling tungo sa ideya ng waring iisang estado, homogeneous or unitary state. Ang mga formal na relasyong internasyonal ay nagpasimulang magkaroon ng anyo. Ilan sa mga larangang nakatanggap ng anyo ng globalisasyon ay ang paglitaw ng estadong bansa or nation state, mga diplomatikong relasyon sa pagitan ng mga estadong bansa, mga international na kasunduan, mga unang hindi Europeyong non-European na bansa at mga unang ideya tungkol sa internationalismo at universalism. Ang ikatlong yugto naman o ang take-off phase na nagmula mula 1875 hanggang 1925, ito ay ang panahon ng mga ideya ukol sa katanggap-tanggap na pambansang lipunan or acceptable national society. Ito ay lumitaw. Nagkaroon ng dagliang pagtaas ng bilang at bilis ng komunikasyong global. Nagkaroon din ng mga pandaigdigang kompetisyon gaya ng Olympics at Nobel Prize. Naganap ang pagpapatupad ng World Time. Sumiklab ang unang digmaang pandaigdig at nabuo ang League of Nations at iba pa. Ang League of Nations po ay ito po yung pinakaunang international organization. Ito po ay yung tinatawag nating United Nations sa ngayon. So, noong unang digmaang daigdig na buo ang League of Nations at pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay tinawag ng United Nations. So, sa panahong ito, ang globalisasyon ay isang konseptualisasyon ng mundo sa larangan ng 4 na globalizing reference point. Ang estadong bansa o nation state, ang individual ang isang international na lipunan, at isang maskulinong sangkatauhan or single masculine humanity. Ang ika-4 na yugto naman ay ang pakikibaka para sa dominasyon. Ito ay nagsimula taong 1925 hanggang 1969. Ang mga alitan at digmaang may kaugnayan sa mga marupok na tuntunin ng prosesong globalisasyon ay naganap sa may dulo ng take-off phase. Nagkaroon ng mga global o international na hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo. Lumitaw ang mga issue ukol sa Holocaust, bombang otomatiko, at United Nations. Ang bawat estadong bansa sa sarili nitong paraan ay nakibaka upang magtatag ng kanyang kontrol o dominasyon o hegemony. Umiral ang mga ito, League of Nations at United Nations, ikalawang digmaang pandaigdig, Cold War, pagkabuo ng mga krimen ukol sa digmaan o war crime,
At ang krimen laban sa sangkatauhan ay crime against humanity at universal na bantang nuklear ng bombang atomiko. Ang ikalimang yugto ay ang kawalan ng katiyakan o uncertainty phase. Nagsimula ito 1969 hanggang 1992. Nagkaroon ng pandaigdigang kamalayan sa mundo bilang isang komunidad o world community. Gayon din, nagkaroon ng pagkiling sa tinatawag na post-materialist values at paglago ng mga pandaigdigang institusyon at mga pagkilos or global institutions and movements. Ang pagtingin sa individual ay natuon din sa kanyang kasarian ilahi. Ilan sa bumubuo sa yugtong ito ay ang pagagalugad ng kalawakan or space exploration, post-materialist values, mga pang-international na komunidad or world community, mga relasyong international, mga global na problema ng kapaligiran, at global na mass media sa pamamagitan ng space technology, satellite television at iba pa. Tinawag ito ni Robertson na yugto ng kawalan ng katiyakan sapagkat sa panahong ito, ang mundo mismo ay hindi nakakatiyak tungkol sa kanyang hinaharap na direksyon. Pag-usapan naman natin ang pampulitikang pinagmulan ng globalisasyon. Ang isa pang mahalagang aspeto ng globalisasyon ay ang politika. Ang politikal na globalisasyon ay tumutukoy sa akumulasyon o pagtitipon ng kapangyarihan sa isang international na pamahalaan. Ang kasaysayan ng globalisasyon sa aspeto ng politika ay masasabing nagsimula ng ang mga pamilya ay nagkasundong magsama-sama upang bumuo ng tribo. Ang mga tribo ay lumikha ng bansa. Ang mga bansa ay bumuo ng panrehiyong pamahalaan o regional power blocks. At buhat doon ay inaasahang nakalikha ng isang pambuong mundong pampolitikang komunidad o single world political community. Kahit na ang ideyang ito ay waring napakahirap makamit, walang pagtanggig sa kasalukuyan, ito ay tila nagaganap na. Sa mga nakaraang taon, maraming mga international na organisasyon ang nabuo at ang United Nations marahil ang pinakakilala sa ngayon. Bagamat ang pangunahing layunin ng UN ay ukol sa pagkamit ng kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang bansa, ito rin ay gumagana sa paggamit ng iba pang mga layunin tungo sa pagsasama-sama ng mga bansa at pag-unlad. Ang pagsasama-samang ito at ng iba't ibang mga bansa ay maaaring maging isang epektibong solusyon para sa pandaigdigang kapayapaan. Binubuo ng 173 miyembrong estado noong 2016, ang UN ay isa sa magandang halimbawa ng isang diplomatikong global na pamayanan or diplomatic global village. Ang mga delegasyon mula sa bawat bansa ay nagkasundo tungkol sa isang mga panuntunan at patakaran. At dahil dito ay nababawasan o naiiwasan ang ilang mga salungatan or conflicts. Sinasabing dito ay makikinabang na malaki ang mga papaunlad pa lamang na bansa dahil sila ang nasa panganib na sakupin o pagsamantalahan ng mas maunlad na bansa. Tangi sa pagkamit ng kapayapaan ang globalisasyon pampolitika ay maaaring maging isang paraan upang malutas ang mga isyu gaya ng edukasyon, kapaligiran, organisadong krimen at maging ang kahirapan sa ekonomiya. Ang mga ito ay mga global na isyong dapat na solusyonan at ang mahihirap na bansa ang siya ring labis na apektado ng mga isyong ito. Sa tulong ng iba't ibang bansa at mga international na organisasyon, maging ito ay sa anyong pondo o lakas pantao, ang mas mahihirap na bansa ay nagkakaroon ng mga pagkakataong lutasin ang mga nabanggit na suliranin. Pang-ekonomiyang pinagmulan. Ang pang-ekonomiyang pinagmulan naman o economic globalization, ang pang-ekonomikong globalisasyon or economic globalization ay lumitaw bilang isang resulta ng pagsasama-sama o merging ng ekonomiya sa buong mundo sa pamamagitan ng malayang daloy ng kapital, kalakal, teknolohiya at mga kasanayan. So, ibig sabihin, ang bawat bansa sa panahong ito ay nagpapalitan ng mga kalakal, ang mga taga-ibang bansa ay nag-i-invest na rin sa atin. So, ang mga papaunlad na bansa ay maaaring makinabang ng gusto mula sa pang-ekonomiyang globalisasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa ibang bansa. Ang banyagang kalakalan at madaling pag-access sa mga bagong teknolohiya at kasanayan. Ang foreign investment ay hindi lamang nagpapabuti sa pagkakataon sa trabaho, kung hindi, ito rin ay nagpapataas ng export na maaari magpabuti sa gross domestic product o GDP ng bansa.
Sa makatuwid, ang globalisasyon sa maraming aspeto ay maaaring makatulong sa ekonomiya ng isang bansa. Bilang karagdagan, sa mga nabanggit na benepisyo, ang mga papaunlad na bansa ay maaari ding makakuha ng maraming mga pakinabang sa pamamagitan ng pagkalat ng mga teknolohiya at kasanayan. Ginawa ring posible ng globalisasyon ang pakikipagkompetensya sa kalakal sa international na antas sa pagitan ng maraming bansa. Ayon sa isang ulat ng International Monetary Fund or IMF, sa panahon ng globalisasyon ay lubhang napataas ng mga papaunlad na bansa ang kanilang pag-export ng mga paninda at serbisyo. Ang paglikha ng pagkukonsumo ng mga paninda ay tumaas ng 80% sa panig ng mga umuunlad na bansa sa larangan ng export noong 2011. Ang globalisasyon kung gayon ay nagiging pantulong din sa ekonomiya ng mga bansa sa paglikha ng mga trabaho at pagbuo ng mga makabagong ideya sa pangangalakal. Gayunman, sa ilalim ng lahat ng tila positibong epekto ng globalisasyon sa ekonomiya ng mga umuunlad na bansa ay namamalagi namang maraming sagwil o disbentaha o drawback na maaari pang malugmok sa mahihirap na bansa sa lalong kahirapan. Habang walang dudang maraming mga bansa sa buong mundo ay tinatamasa ang mga tila walang katapusang mga posibilidad ng pang-ekonomiyang pag-unlad dahil sa globalisasyon, ang karamihan ng mga papaunlad na bansa ay nakabukod o naka-excluded o hindi makasabay sa bagong proseso. Ang mababang hadlang o mga barriers sa cross-border ng kalakalan ay nagbibigay ng isang malaking kalamangan para sa mga multinational na kumpanya upang lalong mapalawak ang kanilang mga yaman at kapangyarihan. Sa kabilang dako, ang mga lokal na negosyo ay naghihirap dahil hindi nila matugunan kung ano ang tinuturing na international na pamantayan o international standard. Ang mga lokal na produkto ay hindi magawang makipagkompetensya sa mga produkto mula sa ibang bansa sa larangan ng presyo, kalidad o estratehiya sa pag-market. Ang mga lokal na mamamayan ay napipilitan kung gayon na magtrabaho para sa malalaking international na korporasyon sa halip na magsimula at magpalawak ng kanilang sariling negosyo. Sila ay binabayaran sa mas mababang pasahod kaysa kung sila ay magkakaroon sana ng kanilang sariling mga negosyo. Bukod dito, ang mga likas na yaman sa mga umuunlad na bansa ay nagpagsasamantalahan sa matuling paraan. Kung ang mga ito ay hindi napapamahalaan ng maayos ng pamahalaan, ang mga bansa ay maaaring makaranas ng pagkapinsala sa kanilang ekonomiya at hindi mapakikinabangan ng mga tao ang dapat sana ay sa kanila.